Nagsisimula ang pelikula sa isang malaking fighting championship na tinatawag na The Komite. Mayroong dalawang master, na sina Shu at Wei, na magkaharap sa huling laban. Matagal na silang magkaaway, at pagkatapos makipaglaban ng halos 6 na oras, ay naging tabla ang hatol ng mga hukom. Ang punong hukom ay nagpasya na maaari nilang ipadala ang kanilang mga mag-aaral upang makipagkompetensya muli sa susunod na taon, hindi na kailangan para sa mga paunang pag-aaral. Tumalon ang eksena sa 6 na buwan, naghahanap ang isang team ng mga mahuhusay na manlalaban, na nagpapadala ng mga imbitasyon. Lumapit sila sa isang manlalaban na nagngangalang Cassidy, na inimbitahang sumali sa preliminary round na magaganap sa isang linggo. Samantala, sa Brazil, mayroong isang naghahangad na manlalaban na nagngangalang Maria, at sa Russia, mayroong isang sikat na manlalaban na nagngangalang Vieta. Lumipat ang eksena sa Amerika sa loob ng isang maliit na restaurant. May isang waitress na nagngangalang Jane na nagtatrabaho ng gabing iyon. Tinutokso siya ng isa sa mga customer na lalaki at iniimbitahan siya para magsaya, ngunit hindi siya pinansin ni Jane. Binebastos rin siya ng isa pang lalaki, ngunit kinakarate siya ni Jane. Binali ni Jane ang kanyang daliri, dahilan para hindi siya makagalaw ng maayos. Dahil sa kanyang ginawa, natanggal si Jane sa kanyang trabaho dahil sa gulo. Habang papunta sa kanyang sasakyan, inatake siya ng gabing iyon ngunit nagawa niyang makauwi ng ligtas. Pero may malaking plano siya. Pupunta siya sa Hong Kong para sa preliminaries ng komite competition. Lumalabas, ang kanyang ama ay dating nakikipagkumpetensya doon, ngunit ito ay 15 taon mula nang siya ay pumunta sa Hong Kong. Nagpaalam si Jane sa kanyang ina at nagtakda ng kanyang pakikipagsapalaran. Ngayon, nasa Hong Kong si Jane, sumasakay ng bus para makarating sa lokasyon ng preliminary round. Sa lugar ni Master Shu, napakamot siya ng ulo dahil hindi pa niya nahahanap ang tamang estudyante. Ngunit naging abala si Master Wei sa pagsasanay sa isang estudyanteng nagngangalang Ling, inihahanda siya para sa komite competition nang hindi dumaan sa preliminary. Ngayon bumalik kay Jane. Sa wakas ay nakarating siya sa lokasyon ngunit medyo naligaw sa paghahanap ng lugar. Isang kabataang lalaki ang lumapit at nag-alok na tumulong, at pinagkatiwalaan siya ni Jane, hindi alam na mayroon siyang lihim na motibo. Dinala niya siya sa isang bitag, at ang mga bagay ay naging mahirap. Sa kabutihang palad, nagkataon na dumaan si Master Shu at napansin kung ano ang nangyayari. Sinundan sila ni Jane hanggang sa napadpad siya sa isang tahimik na lugar kung saan plano nilang kunin ang kanyang bag at siya ay binugbog. Si Jane, na sobrang pagod na, ay hindi na kayang makipaglaban. Sa kabutihang palad, pumasok si Master Shu upang iligtas siya. Nasilip din ni Jane ang kanyang martial arts skills bago siya nawalan ng malay. Sa paglipat sa susunod na umaga, nagising si Jane sa bahay ni Master Shu. Napahanga siya nang makita niya si Master Shu na nagdarasal. Nagkaroon sila ng pag-uusap, at sinabi sa kanya ni Jane ang tungkol sa kanyang layunin na sumali sa komite preliminary round sa Hong Kong. Gayunpaman, tumawa si Shu at sinabing ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban ay medyo mahina pa rin. Pagkatapos ay sinabi ni Master Shu kay Jane na maaari niyang laktawan ang preliminary round dahil nakarating siya sa finals noong nakaraang taon. Kaya, nagsimula silang magsanay kinabukasan. Sa madaling salita, lumipas ang 2 buwan, at naging mas mahusay si Jane sa pakikipaglaban. Samantala, si Master Wei ay may panghuling pagsubok na nakahanda para kay Ling, na nakatakda sa 1 buwan mamaya. Tinanong ni Ling kung ano ang pagsubok, at sinabi sa kanya ni Master Wei na lalabas sila ng gabing iyon. Gusto pala ni Master Wei na bugbugin ni Ling ang isang grupo ng mga kabataang tumatambay sa isang bar, at hindi siya nagaksaya ng oras na gawin ito. Sa wakas, lumipas ang 1 buwan, at oras na para sa malaking komite. Sumakay sina Shu at Jane ng ferry para makarating doon kasama ang 10 iba pang manlalaban na nakalusot sa selection round. Nandoon din sina Wei at Ling. Lahat sila ay kailangang pumirma sa isang kasunduan, karaniwang sinasabi na alam nila ang mga panganib, maging ang panganib ng pagkawala ng kanilang mga buhay sa laban. Si Master Shu ay nagpakita kasama si Jane, at napansin ni Ling ang kanyang guro na nagbibigay ng mga sarkastikong tingin kay Shu at Jane. Pagkatapos, isang lalaking nagngangalang Zhang ang lumapit kay Jane at ibinigay sa kanya ang kanyang business card kung sakaling may kailangan siya. Pagkatapos nito, nagsimula ang seremonya ng pagbubukas, at ang lahat ng mga kalahok ay tinawag ng punong hukom.
Nakatanggap sila ng mainit na pagtanggap at sinabihan silang palitan ang kanilang mga damit para sa laban dahil magsisimula na ang mga laban sa loob ng 1 oras. Biglang lumapit si Master Wei at sinimulang maliitin si Jane, ngunit pumagitna si Zhang upang pigilan silang magdulot ng anumang personal na problema sa laban. Kaya, pumunta si Jane upang magpalit ng kanyang damit, at kaagad, sinimulan siyang maliitin ni Ling. Si Cassidy, isa sa mga manlalaban, ay pumagitna para ilihis ang kanilang atensyon. Sa wakas, magsisimula na ang mga laban. Ang 8 tao na mananalo ngayon ay magpapatuloy sa semifinals. Ang unang lalaban ay si Jane, kalaban niya ang isang black belt taekwondo athlete mula sa Korea. Nagawa niyang manalo at masiguro ang kanyang pwesto sa susunod na round. Kasunod nito, isang boksingero mula sa Afrika ang lalaban sa isang master ng pencak silat mula sa Indonesia. Laking sorpresa ng lahat nang matalo ng Indonesian fighter ang malaking boksingero sa isang sipa lang. Nagpatuloy ang mga laban, at ibinigay ng bawat kalahok ang kanilang buong lakas. Sa susunod, may isang manlalaban mula sa Russia na nagngangalang Vieta. Ipinagpatuloy pa rin niya ang pagbugbog sa kanyang kalaban kahit sumuko na ito, na nagdulot ng mga pinsala. Nagtatapos ang mga laban sa unang round, kung saan si Ling mula sa China ay lalaban sa mandirigma mula sa Mexico. Dahil sa lakas at galing ni Ling, mabilis na natalo ni Ling ang kanyang kalaban. Magpapatuloy ang kompetisyon kinabukasan. Sa hapon, naglakad-lakad si Jane sa dalampasigan at nakita niya ang lalaking kumuha ng kanyang bag. Sinundan niya ito sa kanilang hideout kung saan humingi lang si Jane ng larawan ng kanyang ama na kasama niya noong bata pa siya. Gayunpaman, sinunog ng pinuno ng gang ang larawan sa harap ni Jane. Madali sana silang matalo ni Jane na mas malakas, ngunit biglang lumitaw si Master Shu at pinagalitan si Jane. Sinabi niya sa kanya na ang mga kasanayan na natutunan niya ay hindi dapat gamitin para sa paghihiganti at pagkatapos ay iniwan siya. Noong gabing iyon, nakatulog si Jane sa gilid ng kalsada habang nakatingin sa litrato ng kanyang ama. Ang kwento pagkatapos ay lumipat sa susunod na araw kung saan ang 8 nanalo ay maglalaban sa pangalawang round kung saan kailangan nilang gumamit ng mga armas. Si Jane ay nagkaroon ng pangalawang pagkakataon sa mga laban ngayon at nagkaroon ng lakas ng loob na magtanong tungkol sa kanyang ama. Tumugon ang punong hukom, sinabing nakarating na sa huling round ang kanyang ama ngunit hindi siya sumipot sa huling laban. Nanatiling tahimik si Jane at nagpatuloy sa pakikipaglaban, sa pagkakataong ito laban sa master ng pencak silat. Sa wakas, nakapasok si Jane sa semifinals ngunit kinailangang harapin ni Cassidy si Vieta. Sa isang nakakagulat na twist, sumuko si Cassidy at umalis sa arena ng kompetisyon. Gayunpaman, sa hindi inaasahang pagkakataon, hinihila siya pabalik ni Vieta at nagawang patayin siya. Sa susunod na round, kinailangan ni Jane na harapin si Vieta upang maging kwalipikado sa final, habang si Ling ay humarap sa isang manlalaban mula sa Thailand at nagawang talunin ito. Pagkatapos ay tinawag ng referee sina Jane at Vieta para maglaban. Ang mananalo ay makakaharap si Ling sa huling laban bukas. Pumasok si Jane sa ring para harapin si Vieta. Noong una ay nahihirapan at nanghihina siya sa husay ni Vieta. Nang tila mananalo na si Vieta, si Jane ay gumawa ng isang hindi kapani-paniwalang pagbabalik. Nagawa niyang talunin si Vieta at nag-qualify sa final kahit na siya ay lubhang nasugatan. Biglang sumulpot si Zhang at hinimok si Jane na sumuko. Nabunyag na pinatay ni Zhang ang ama ni Jane para manalo ng pera sa pagtaya. Hindi niya gustong patayin si Jane tulad ng ginawa niya sa kanyang ama, lalo na sa kanyang kalagayan ngayon. Alam niyang matatalo siya sa gabing iyon. Pinuntahan din ni Jane si Master Shu. Ginamit ni Master Shu ang kanyang panloob na lakas para tulungang pagalingin si Jane para maging handa siyang harapin si Ling sa susunod na araw. Samantala, tiwala si Master Wei na mananalo si Ling dahil alam niyang nasaktan ng husto si Jane. Kinabukasan, nagulat ang lahat nang makitang mabilis na gumaling si Jane. Nag-aalala si Zhang na matatalo siya sa kanyang taya dahil tumaya siya kay Ling. Sa huli, inamin ni Jong na siya ay kumilos ng hindi patas sa pamamagitan ng pagpatay sa ama ni Jane para sa pagtaya ng pera, at siya ay agad na inaresto. Ang moral na aral mula sa kwento, ay kapag nasa kompetisyon, mahalagang magkaroon ng integridad at walang pandaraya na paglalaro. Ang paghihiganti o paggamit ng hindi mabuting pag-uugali ay maaaring humantong sa masamang resulta para sa lahat ng kasali sa kompetisyon. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.